Hello guys. Sa tingin ko ay hindi makapasok sa top 5 si Alexi from Iloilo City. Ayan. Ito yung yung hot pick. Ito yung aking hot pick sa 5 or top 5. Sa aking palagay hindi makapasok si Iloilo this year kasi nga kung ibabase natin sa kanyang performance, medyo matigas yung katawan niya guys, matigas maglakad, matigas mag-pose. Walang siyang improvement mula nung nag-start yung Miss Universe. Unlike itong limang itong lima, ayan, consistent, baga may improvement. Ito ay si Boo, si Taguig, yung nasa gitna si Quezon Province, and then si Bacoor, tapos si Baguio. Malakas si Baguio guys, malakas yan si Baguio. Sigurado na yan si Baguio, makakakuha yan ng place, si Miss Baguio at saka si Taguig. Ito sila lahat, ito para i-con natin. Yan po sila, Oops, one by one para ma-check natin. Wait lang, may customer. Pasounds muna tayo. Ang chance ni Iloilo kung sakali makapasok sa top 10 ay baguhin niya yung kanyang style, yung the way maglakad, kasi parang matigas, parang alam niyo matigas niya na poste. Ang labanan is parang yung ay gracefully pag nag-move siya, ganun. Kung napanood nyo po si Miss Bulacan, yan may chance si Miss Bulacan na, si Miss Bulacan pa. Sigurado papasok sa top 10 si Bulacan, saka si Palawan. Yan, Bulacan, Palawan, Laguna, Zambales, yan may chance pumasok sa top 10. Pero sa top 5 ay malalakas si Quezon. Ito si Quezon, si Atisa Manalo, Quezon. Ganda ni Quezon, yan si Atisa Manalo. Okay, i-flash natin lahat habang may sounds. Yan si Baguio. Ang ganda ni Baguio, para siyang Latina beauty. Ito yung isa rin sa kamakalaban ni Atisa sa top 2, si Bacoor. Maganda si Bacoor guys. Ito yung sa Australia. Okay, ito yung nung first wave, yung first na lumabas yung mga candidate. Ito yung linalaban nila na may malaki ang kumbaga number 1 si Taguig. Siya po si Taguig. Ang ganda ni Taguig. Ang problema ni Taguig ay para siyang naghilaan sila naghihilaan sila ni Iloilo kasi matigas siyang maglakad. Ito naman parang hindi siya makalakad. Yan, parang hindi siya nakakalakad. Ito is meron na siyang experience. 2010 pa yata itong sumasali sa pageant. Wait lang, may customer.
Okay? Try natin. Habang di pa ako umuwi. Kasi pauwi na ako guys. Si Taguig to, si Taguig. Ito yung maganda, Pampanga. Pinakamatangkad. Yan. Pag ito pinadala sa Mexico, sure na ito makaging top 20. Ito, si Pampanga. Yan. Ganda niyan, ganda. Ang problema kasi is, ang kailangan ng organization ng Miss Universe ngayon ay mostly sa mga nanalo, pansinin nyo yung last 2023, yung Nicaragua. Before siya nag-enter sa Miss Universe, galing siya sa Miss Earth, ganun. Yung 2022 yung Miss USA, medyo matanda na yun yung half Filipino. Ganun yung mga kinukuha nila, medyo maedad na, kagaya ngayon. So kailangan medyo may edad na rin yung ipapadala. Kung ipapadala si Alexi doon, 22 lang niya or 23 yata, bata pa siya, and then marami kasing ko na. Kung yung beauty niya, maganda yung mukha ni Alexi, maganda yung smile. Ang problema yung katawan niya, masculine masyado, para siyang, and then yung gawin siya mag-execute, matigas, wala siyang graceful. Dapat ay i-aura-aura pa niya. I-aura-aura pa niya. Then sino pa? Sino to? Yun ay si kalimutan ko na anong pangalan, pero maganda rin to. Yung iba, ito si Alexi. Ito yung nasasabi ko na hindi makakasali sa top 5 kung ganito lagi yung style niya. Walang nagbago eh. Naka-crop top. Laging labas yung puso niya pag nagka-gown. Yung buhok niya, kung magwiwik siya mamaya, may chance mapasali sa top 5. 兩包純薄荷饅，薄荷饅，純薄荷入104。104。Okay? Yan yung pala. Yun yung manotice or para kumbaga advice kay Alex yan sa Miss Iloilo. Kasi ang kulit, yung kanyang mga yung team niya nung may kailan yun yung ginawa nilang casual ba yun? Casual wear. Labas na naman yung puson. Tapos yung prelim, bagsak siya kasi labas na naman yung puson. Ay ang kailangan ay not so very ko na. Yung ay very sexy na ko na. Kasi nga, kan pa lang yan kumbaga wag mong ibuga. Sa kanya is nakabugan na. Kung sana sa prelim, nagkan muna siya, kumbaga, yung medyo hindi siya nag-crop top. Yan. Ang dami-daming pwedeng suotin na gawin. Bakit ganyan pa yung kanyang sinuot? Yan yung mali. Pero malay natin mamayang gabi, 8 o'clock Philippine time. Ayan. Sa buwa, gaganapin. If ito mag-wait, tapos baguhin niya yung crop top na style, laging labas yung puson pag nag-gown, then may chance makapasok sa top 5 kasi magaling siya, matalino. Yun yung laban niya, matalino. Maganda rin yung kanyang background. Kasi isa sa athletic. Ang problema kasi is walang changes, walang improve. Ganun yung humihila sa kanya. Parang si Christy McCarry ng Taguig. Nandun na siya. Pero nung performance na nung preliminary, bagsak siya. Pero papasok yun na si Christy McCarry kasi nga maganda yung kanyang mata. Okay? Yan, ano pa? Ito yung maganda, talagang maganda din to
si Cainta. Ayan. Cainta. Ang ganda niya. Matalino din to si Cainta. Ang problema si Cainta ay yung dati niyang performance nung nagkaroon ng tawag dito, yung casual, bongga siya doon, siya yung parang number 1 na. Pag tinagnam silang lahat sa performance, sa ayos siya. Pero ngayon, hindi maganda sa kanya tong kanyang ayos ngayon sa prelim. Yung buhok niya, dapat ilugay-lugay niya. Ilugay-lugay niya, hindi pag nakakan kasi nakapunggol na yan. Pero maganda yung kilay niya. Kilay is life. Yung kilay niya, pamatay. Pamatay. Ganda niya na. Next. Ito yung sinasabi ko na mapasali sa top 10. Si Bulacan, ayan. Ang laki ng in-improve ni Bulacan. Talagang model na model yung dating niya. Model. Dapat ito yung gayahin ni Alexi kung paano siya maglakad. Paano siya maglakad, paano siya umaura. Parang si Aura. Ang ganda ng kanyang katawan, ang ganda lahat. Lahat ng kanyang pinakita ay the best. Pwede siya sa top 10. Yan, baka pwede pa siya sa top 5. Depende sa mamayang gabi. Abangan natin, mamayang gabi, si Bulacan. Next. Wala na. So, ito yung pinaka-isa din na maganda, no? Yan. Hindi na rin ito baguhan sa International Beauty Contest. Si Cebu. Diba? Kamukha niya si Ellen Adarna. Ang ganda. Flawless. Si Cebu. So, sa akin, pasok siya sa top 5 si Cebu. Cebu. At saka si